Nalangan mi, kami mandiay mo ay opening anin day nga kuan kay suon. Medyo nalangan mi kay naman ko'y YP. Patay kon kay ang Ginoo nga ang Ginoo wala gyud siya masayo. No, ang tanan ipahiluna namang yun niya nga mahitabo alang natong mga tao. Pangitabo ron sa atong igsuon, pangitabo siya nga ganawon mo. Ganaw. Buba. Amen. Gina. Pangitabo siya nga makapausap yun, no, sa pagbati sa tao. Pero dahil kung kaya ang Ginoo, ang Juan 14:1, naghisgot siya nga dili magkabuol ang inyong mga kasing-kasing. Mutuo kamo sa Dios. Dayon ang bersikulo kapitulo 11 bersikulo 25 ani, kung mutuo di ka sa atong Ginoo, siya ang kinabuhi o ang pagkabanhaw. Ang mutuo sa Dios, bisan siya mamatay, siya mamuhi. Dahil ko ng Ginoo, nga ang kamatayon karon sa atong igsuon. Padasi kung tani, no, kanang kung sa kahintang panig madautan og sakyanan ba? Kuan siya, early warning device. No? Nga magpakita siya nga samtang buhi pa ta kinahanglan mangandam deta mga kaigsunan. Ang MR na to naghisgot may tungod usab sa pagpangandam sa pangasahunod. No, ang pagpangandam sa pangasahunod kanang mangandam nagyud na siya ibuhaton. Wala may nangandam nga nagpasagad lang. Kundi doon na yun siya gibuhat mga kaigsunan. Dahil ipakita ba nga usahay murag mabalaka ta maabot nato ning kamatayon, pero sa balang kasulatan mga kaigsunan sa basahon-sahon kapitulo 14 naghisgot din nga ang tanan doon na nagyoy mga uplanan. No, ang kinabuhi sa tao uno sa kasamo asa lang siya kutob o walay tao nga makalabang nining utlanan nga gitagana sa atong Ginoo. Makitaw na kung makita na to ang kamatayon wala gyoy ingon nga anang idara mao gyud nay kutob nga mamatay ang tao. Gani ang bag-ong ianak pwede siya nga kuhaon sa atong Ginoo kay iko lang pud siya ipakita, no? Mao ni ang kahimtang nato mga kaigsunan. Ang Santiago 4:14 naghisgot nga wala ta masayod sa atong unahan. Wala ta masayod sa ugma. Dayon ang atong kinabuhi kuno sama lang siya sa aso. Magpakita siya sa daklit pod mahanaw. Una nga samtang buhi pa dayta. Kinahanglan mangandam ta aron sa tuyo nga kanabang gisgutan sa Hebrehanon 9:27 nga human ang tao, no? Unsay gingon diha nga mamatay sa makausa o tapos sa kamatayon mauna ang hukom. Kung ang pasahi unta aning bersikulo diha lang taman sa gikatagana ang tao mamatay sa makausa, hindi ra ta mga igsoon dili mga lagad sa Ginoo. Kaya nga naman, ang dato mamatay, ang pobre mamatay, ang nangalagad sa Ginoo mamatay, ang wala nangalagad sa Ginoo mamatay. Pero doon na malisumpay mga kaigsunan. Tapos sa kamatayon, mauna ang hukom. Manday sa kamatayon, mga tubang pagyuta sa hukmanan sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, kung mga tubang rabata dito, ang basihanan pagidini sumala sa balang kasulatan. Ang gihimo nato sa buhi bata. Kung nahimutang tao nga mapasagaron o Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ang Ezekiel 33 bersikulo 11, wala gikahimutan sa Dios ang kamatayon sa taong dautan. Kung nagkinabuhita niining panahon na karon dili uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Oh, Ginoong Hesus, abot ang kamatayon nato. Dili niya gikahimutan mga kaigsunan. Pero ang Salmo 116 versikulo 15 nagingon siya, amili sa pananaw sa Dios ang kamatayon sa tao sa pinili niyang nakatawan. Tao
Busa ang atong igsoon, mga kaigsunan, nasayod na, sumala sa balaang kasulatan. Ang kamatayon sa atong igsoon, amili sa pananaw sa Diyos. Ano man, tungod kay nabatunan niya ang kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kaigo ng Ginoo, nga ang atong panahon karon, panahon pa yun nga gawas nung ta, nga mga lagay, bubuhat sa kabubuton sa Ginoo, diin po, nagiyahan yun niya mga kaigsunan. No, ang atong pagpangandam, isip pangasaunon sa atong Ginoo, kinahanglan pa ni, doon na po tayo, pakigambitay Diyod sa atong Ginoo. Atong mga pakigambitay sa Ginoo, mga panagkatigom, mao man ni pagtahi na to, no? Kanang bisti sa kasalba. Hinay-hinay tang nagburda o aron mapurma ang bisti sa kasal. Kaya ko ng Ginoo, kasadaang tugon pa lang, no? Ang tibuok Biblia, iplano na gini sa Ginoo, nga ang katawhan kayang gibuhat sumala sa iyang dagway sa Genesis 1:26 mo na niya dili lang nga magpadayag niya gani ang revelasyon na ni naghimo na nga mahimo niya ning pangasawon gani sa bagong ada ang tugon nahulog sa pagpakasala ang tao o sa tibuok nga kasaysayan sa daang tugon gitawag siya og Bachelor God. Amen. At pasabot nga ulit tao atong Diyos, mabuti ang panahon nga doon na siya'y ninyuan. Amen. Abot ang bagong tugon, upat kabasahon sa Ebanghelyo. Mga kaigsunan, nagpakita na ni na ang ulit tao nga Diyos, nangulit tao na sa tao nga nahilayo niya kani. Man nakasala ang tao, diba? Isguta na, nakabsanta sa imaya sa Diyos, o naputol ang atong pakigambitay nga niya. Pero dahil ko ng Ginoo, ang upat ka Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, o John, nagpakita nga dunay buhat ang ulitaw nga Diyos. Amen. Karon sa kalibutan ang ulitaw, mura ni magpa-impress ba? Magbuhat og mga butang nga makapadani sa iyang pangulitawhan. Palit og mo ni mubuhat og ingon ani, mulaag og ingon asa dito. Aron sa tuyo nga masuod sila. Ang Dios mga kaigsunan ingon ani ang iyang gibuhat. Sa upat ka Ebanghelyo, nasayra nato nangayo siya og mga masakiton. Naghatag siya pananaw sa mga buta. Naghatag og itulungog sa mga bungol. Aron sa tuyo nga ang layo nga relasyon kani sa tawo masumbalik di ay. Amen. Mga kaigsunan pila raman ang sunod nga basahon mao ang buhat. Sa buhat ang Ginoo nga nangulit tao sa upat ka Ebanghelyo. Mga kaigsunan, nag-successful ba? Sa basahon sa buhat, dito sa saradong lawak, yang giginhawa ang iyang espiritu, ngadto sa mga tinunan, dunay mga lidawat. Sa balay ni Cornelio, libuan ka mga katawan ang lidawat. Bot pasabot, nga ang iyang pagpangulitaw, nagmabungahon mga kaigsunan. Man ani sa mga sinulat, diha gisaysay na po, gilati din ha. Nga doon na nay kung sa atua pa po na kanang engaged na ba ang Diyos o ang tao. Doon na sila isuod nga relasyon. O nagsaad na sila. Naka-schedule na. Mao ba dayon na nga pag-abot sa revelation. Doon na dayoy kasal sa kordero. Dahil ko ng Ginoo mga kaigsunan, nga kitang mga tao, no, dili lang po sa atong pagpangandam, kinahanglan bantayan nato tong pulo ka mga ulay. Sa pulo ka mga ulay, nabahin sila sa duha ka bahin. Dunay mga maalamon o dunay mga buang-buang. Dayon gipakita gali sa mga kaigsunan nga kaning kahimtanga naarani puro sa iglesia. No? Kinahanglan dili ta katong masayad sa katong wala nang andam ba? Itampong lang, nagpaabot lang, pero wag man sila masayod. Malangan diay ang ilang pamanhunon. Ang lima, nag-andam silang mga reserba. Praise the Lord! Amen. Mga kaigsunan, dili ra ba pwede ihatag? No, katong mga reserba ba? Dili pwede nga i-share-share. Kaya nga naman,
sa atong pagkaabot wala ta gyud masayod mga kaigsunan. Mo na nga kinahanglan tanan no nga mga panagkatigom, tanan nga klase nga mga buhat alang sa Ginoo diin makatigom ta o reserba nga lana kinahanglan buhaton nato ni. Dahil ko ng Ginoo medyo laom naman ang kagabion mga kaigsunan ang Juan 10:27 ngadto sa 28 na ingon siya naghatag siya og kinabuhing dayon nga dili na kita malaglag o wala na'y makaagaw kanato gikan sa kamot sa Ginoo. Bisan moabot nato ang kamatayon tungod kay naa nato ang kinabuhi sa atong Ginoo wala na'y makaagaw kanato gikan sa kamot sa Ginoo. Kinahanglan lang mupadayon ta sa pagpangalagad sa atong Ginoo daygon ang Ginoo nga igsoon.